bagong series po tayo ulit ngayon at andito tayo sa Itiague, Isabela. At napakaganda ng ating series dahil isang successful na cooperative na binuo or sinusuportahan ng iba't ibang agency ng ating government. Especially ang Department of Trade and Industry. Sir Billy, introduce po tayo, sir. Ayan. So, good morning po. Ako po si Billy Joby Concepcion from Department of Trade and Industry, Isabela Provincial Office. So, ako po yung kasalukuyan na nakaatas or naka-assign dito sa area na to. DTI CARP, CARP Provincial Coordinator or Senior Trade and Industry Development Specialist po under sa Comprehensive Agrarian Reform Program. So, kami po yung mga tumututok sa business development area ng ating mga kooperatiba na binubuo ng ating mga agrarian reform beneficiaries. So, gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry,
Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Godel Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Kaisa, MBC. Sir Buddy po. Hello, si ma'am. Sir Buddy. Vicky po. Morning Siya po. yung manager natin ng co-op. Hello, ma'am. Thank you po, ha. Ay, kami po ang magte-thank you. Hello, ma'am. Maganda rin naman po yung partnership namin kila DAR. Kasi nga, since si DTI usually hindi naman masyadong kalakihan ng pondo. Nag-fuse kami ng funds, sir, para dito sa mga ARBOS na tinatawag natin, Agrarian Reform Beneficiary Organization. So, every year yan, meron tayong synchronization planning together with the other agencies. Kasama natin ang DOST, TESDA, NIA, para kahit papano yung konting funds, sir, mapalaki din. Tuloy-tuloy yung sustainability ng mga programs na bibigay sa kanila. Itong co-op na to, kailan lang to nabuo, sir? 2014. Talaga. Tapos malaki na sila. Oo, malaki na sila ngayon. Nasa 40 million plus na ata ang asset size nila, sir. Oh. So, ganun. Tsaka, sir, from the start nitong co-op, nakita talaga namin yung nila. Eagerness nila na palakihin tong co-op nito. Yung una pa lang, nung asawa ni manager, pero namayapa na kasi, yung lumang pick-up ay tawag dito, owner truck nila, ang ginagamit nilang service nila kapag ganitong may mga seminars. Nasisiraan sila sa daan, ganun. Tapos, kung makita ninyo mamaya, sir, yung kalahati ng daan na hindi pa sementado. Ganun lahat ang daanan nila noon. Pero napagtiyagaan naman nila. Pinya at saging talaga. Opo. Dito po sa Maglitay Etiague, sila po kasi yung nag-umpisa ng pinyahan dito sa Isabela. Bali itong mga co-op na to, galing po silang Cavite. Nung the then Mayor Kiat ng Etiague, binigyan sila ng lupa dyan for resettlement. Then ayun, napag-isip-isip nila, sir, na dyan sila mamalagi. Then itry nila yung pinya. Since sa Cavite, madami ring pinya, Cavite, Batangas. Ayun, so nag-boom naman, sir. Dami talagang mga pinya, sir. Ang tinatanim ng mga pinya ngayon dyan is sweet cayenne variety. So ito yung fitted for juice, ganun. Mga juicy, and talagang pang bentahan, sir, kasi malalaki yung klase niya. Ito rin yung isa sa mga aim ko, sir, kasi hirap akong mag-market. Usually itong fresh kuwan nila ngayon, pineapple nila, problema kami kasi yung isang buyer talaga namin dito is hindi kami maka singil-singil. Yari na kasi sa kuwan, nagkalugi-lugi yung ine-export niya. Siyempre, magkano yung ano nila, yung farm gate nila? hindi ko May re-recommend ako na buyer. Sige nga, sir, ayun, kailangan rin natin yun. Pero ang gusto ni buyer kasi sila mag-deliver directly sa Manila. Okay, sir. Kaya? Kaya naman, sir. Nagde-deliver lahat. Sila mismo nagde-deliver. Sila nga nagdi-discarga, sir. Yan. Saka kompleto yung business documents. Opo, sir. Kompleto po sila. Yan ang kailangan nila. May CDA Kasi ganyan yung mga corporate eh. Opo. Kasi pambanggarin nila ng tax nila eh. Opo. Kompleto naman po sila ng mga papeles, sir. Yung nga, naghanap ako ng mga buyer. May mga nakukuha naman ako, konti-konti lang. Ilang tonelada lang kinukuha nila. Laki nung kuwan ng co-op. Ng production. Baka pwedeng isabay lang yan. Kung may sir, ibang client, ibang delivery, sir. Isabay nila. Laki ng production ng co-op, sir. 100 hectares ang area ng co-op po. Together with the members, hindi lang. Abot 300 na ata. Ako ang pangarap ko, yung gawa ng kombucha. Familiar ka sa kombucha? Pero ang flavor ko, pineapple. Pineapple, guava, calamansi, mga ganun. Hindi ko magawa-gawa, sobrang busy. Siguro yung
Dapat yung kagayang ginagawa sa Thailand, yun pineapple na dried na parang candy. Ayun, meron tayo dito sa Co-op, sir. Meron yan. Apo. Tapos recently lang, since nakuhuli na tayo sa update ng mga packaging, nagpa-packaging tayo sa entry pouch. Ngayon, meron tayong directly printed na ng magiging packaging, sir. So pinaganda na, upgraded na. Para doon sa dried pineapple na. Actually, itong dried pineapple, sir, may FDA CPR na siya eh. Ready for marketing talaga sa supermarts, tsaka pwede na rin po tayo mag-export kapag may CPR. So, ganun po yung natin. Meron pa po tayong other products. Meron po tayong pineapple concentrate. Ayan. Meron rin tayong pinopropose namin under the Shared Service Facility Program ng DTI, yung juicer natin. Magkakaroon na tayo ready to drink juice ng Na fresh. Opo. Parang kagaya sa sugarcane. Opo, ready to drink na siya. Then yun, hopefully next year po ma-deliver na yung equipment and makapagsimula na. Tapos may mga other products naman po tayo from the pineapple natin. Meron tayong pineapple candies. Ito, makikita nyo mamaya yung kanya, sir. Tawag dito, brand name niya. Matutuwa kayo kung anong pangalan niya. Tapos meron rin po silang pineapple kimchi. Kimchi. Po, ayan. Masarap. Masarap po siya. Gawa po ng isang local chef natin dito sa Isabela. Ayan, nasa Alicia na po tayo. Yung mga kamag-anak ako dito eh. Alicia. Anong barangay, sir? Hindi ko matandaan. Pero nakarating na ako doon. Puro palayan eh. Baka doon sa likod ng munisipyo. Pag ganun, sir. Hindi malayo eh. Tricycle, malayo. Tapos para siyang puro palayan and all of a sudden may baryo na tumpok na ganon. Baka Bagno, sir, dyan. Sa may nila. Doon, papuntang boundary na po ng San Mateo, Isabela. Meron tayong daanan dyan na bypass road. Halos Tapos may mga sinasal- irrigation. May Opo. Malalaking irrigation canal. Alam na ngayon, sobrang mahal ng abono, sir. Every cropping period, nagmamahal ng 50 pesos ang bawat sako. Tapos bagsak yung palay. Bagsak talaga, sir. Loging-loging ako na itong nakaraang cropping Nalugi ka? season. Oo, sir. Binigas mo na lang sana. Ang hirap naman, sir, kapag binigas ko tapos ibibenta kong bigas, wala nang bibili ng bultuhan. May bibili, konti-konti, utangin pa. Wala rin, sir. At saka mahal rin ang pang rice meal kapag konti-konti, sir. 4 pesos isang kilo, sir, kapag naging bigas. Meron yung mga portable na pang rice mill mo. Meron yung mga ganun lang, maliliit na pang bahay lang na rice mill. Ay, may nakita na ako nga ron, sir. Kalakip nun yung mga pelletizer na maliliit rin. Oo. Ang mahal kasi, sir, magpakuan ng mga per baryo. Ay per kilo-kilo. Grabe, 4 pesos per kilo. Yung isang sako na dry, sabihin natin malaking sako, sir, abot yun ng mga 25 kilos mahigit na bigas. Di napa 200 pesos ka na dati sa kwan mo, sa bayad mo ng bigas. Pagiling pa lang. Ilang hektarya yung palayan mo? Maliit lang, sir. Sa isa't kalahati mahigit lang, sir. Irrigated? Hindi, sir. Kuan, ang ginagamit ko deep well pumping. Kaya doon ako sa isang nalugit. Bumibili pa ako ng diesel, sir. Yung maintenance ng makina. Magka-value ka na lang. Ayun, sir, kaya Kung hindi ka irrigated, magka-value ka na lang. and unti-unti nagsishift ako sa high value, sir. Meron akong konting tanim na pinya. Tapos may konting tanim na ako ng kakao, saging. Tapos this season, sir, magpapatanim na rin ako ng talong. Parang ayaw ko na nga magpalay, sir. Petchay. Maganda rin ang petchay, sir. 30 days. 30 days lang, pwede na. Oo. Ang kagandahan ng petchay,
Halimbawa, may season daw na na madaming peste. Ay gagawin mo lang, stop ka lang din. Hindi ka lang din magtatanim. Pag nakalipas na yung season na yon, okay na. At saka kung halimbawa na peste yung tanim mo, huwag mo nang yung intindihin. Tanggalin mo na yun. Plant ka na ng panibago. Preventive na sir, no? Plant ka na ng panibago. Grabe yung nanlumo talaga ako sir. Ngayong cropping lang to na hindi ako bumababa sa playan ko eh. Sa presyo pa lang wala na, sabi ko. Nag-compute na ako dati. Buti nga nung nagbenta pa ako sir. Kasalanan nila. Medyo nagmahal pa noon nung bumaba nung nag-ani na ako sir. Nung unang beses na may mga nag-ani na sir, 8 pesos per kilo. Grabe yung 8 pesos, hindi pa nga papasa yun sa farm inputs eh. Ang pakinabang ko na nga lang yung puso niya sir. Masarap yung puso niya. Opo, parang puso ng saging, puso ng saba. Malalaki pa. Hindi ko nga alam gaano kagaling nung kwan na yan, ng saging na yan. Ang liit ng puno niya. Baka pang di pang puso na lang. Parang may gabi Upland po na gabi yung mga yan, mga green. Favorite ko yun. Gabi. Di puso na lang ibenta mo. O di shorter ang Ang problema sir, inunahan ako ng mga taga-baryo. Ayun lang. Dami kong kasosyo doon. Pala. May kasosyo pa. Daming kasosyo. Pati labong. Actually, maganda rin yung labong eh. Yung, Maganda yung labong na... mga labong ko doon sir, yung bayog na tinatawag nila. Yung bayog, Ang bayog walang tinik. Ang daling kunin sa silong niya. Every now and then, asar na asar yung kapatid ko eh. Yung malalaki pa naman na ninanakaw. Hindi mo pwedeng bakuran. Sa kwan yun sir, sa farm, medyo malayo sa kabahayan sir. Kahit bakuran ko yun, wala rin. Kung walang tao, Oo. Ayan ang mga hirap pag mag-high value ka. Oo sir, kailangan Yung talong mo, mauubos yun. Kailangan tutukan. Nag-try rin ako ng kwan sir, purple corn. Ang ganda. Yung buong purple? Opo. Pati nga yung hanggang sa flower niya sir, purple eh. Pati dahon. Ang ganda kasi market mismo ang lalapit. Oo. Sinabi ko 50 a kilo, walang tumawad. Binili la pa. Kasi kakaiba, tsaka matamis siya sir. Oo. So, napalpak ako doon sa seeding ko. Kulang sa maturity days bago ko na-harvest maging seeds. Hindi tumubo yung pangalawang generation na seed. OPV ba? OPV yun sir eh. Saan nanggaling yung buto mo? Galing sa isang co-op na ina-assist ko sir. Binigyan nila ako ng binihi. hingi Nahingi daw nila sa DA. Humihingi nga ako ulit, hindi pa daw sila nag-harvest. Sayang. Ang ganda eh. Mas matamis siya kaysa yung mga glutinous variety na puti po. Tapos ang pinagtamnan ko lang yung mga pilapil lang ng bukid ko po. Madami. Anong taon niyo pupuntahan natin? Tiyague po. Nasa Angadanan pa lang po tayo. Forest region ng Tiyague. Ang forest, part ng Sierra Madre. Apo, kapag sinabi na nilang forest region, nandun na tayo sa tungtungan ng Sierra Madre. So mula dito sir, Arumin cluster na to, tinatawag. So Isabela Settlement na ARC, Agrarian Reform Community, pero Arumin cluster. Since na-cluster sila, ito yung areas na sinasakop ng iba't ibang munisipyo. Meron po tayong from San Guillermo, meron po tayong from Tiyague, at meron rin po tayong area ng Angadanan dito. So dito sa ARC na ito, dito po nakapaloob yung iba't ibang ARBOS natin or Agrarian Reform Beneficiary Organizations. Ito yung mga co-op na binubuo ng mga ARBs natin. So kung makita po natin,
maluwang talaga yung mga areas ng mga agrarian reform beneficiaries po natin o yung mga farmers na binigyan ni DAR ng titulo. So yun po yung mga ARPs. Nakatitulo na sa kanila. Opo. Ayan. So Ilang hektarya lahat to? maluwang to, sir. Libo-libo to? Libo to, sir. Itong cluster na to. Kung makita po ninyo, sir, hindi po masyado malalaki ang mga saging. Kasi palaki pa lang yan, nasira ng bagyo last year. Oh. Hindi pa masyadong nakapag-recover. Talagang tumaob lahat natin. Sir. Total, ground zero. Hindi pa ganun kalakas yung bagyo noon, sir. Yung last na bagyo kasi noon, yung sunod-sunod, sir, dito tumama yung isa sa banda ng Ethiague and Alicia. Kaya affected talaga ang banana industry dito, sir. Yun, sir, kung makita ninyo, parang naka-boundary lang ang mga sagingan nila. Matagal nang nai-award itong mga to. Tagal-tagal na rin tong mga to, sir. So dati, ano to? Forest dati? Ito, sir, may mga areas ng pasture land. May mga areas dito na tiwangwang lang. Tapos ganito, mga corn areas dati, sir, ganun. Na government land dati. Apo. Yan, mga senyorita banana po yung mga yan, sir. Yung mga Yung mga hindi masyadong lumalaki, Oo. senyorita po yung mga yan. Kasi yan din yung tinatanim sa Cavite noong araw Opo, sir. Sa kanila nagsimula yan. Actually, masarap yung senyorita. Yung nga lang, highly... kotse mo. Sir, Kawawa kotse mo. sanay na to, sir. Galing na naman kami last week dito. Mas kwan dyan, paloob. Talagang muddy area, sir. Grabe, ilang beses ako umatras. Nasasanay naman na tong sasakyan, sir. Ayan, sir. Yung sinasabi kong napapractice na nila yung GAP, Good Agricultural Practices. Talaga napuproning na rin sila, sir. May mga mangilan-ilan na tayong farmers na nag-a-adapt Madali ng na bang sistema. magpa-certify ngayon ng GAP? O mahirap pa rin? Medyo madali na lang, sir, kasi madami naman na tayong mga agencies na tumutulong. Pati yung pagpapacertify ng organic, sir, meron na tayong tinatawag na PGS, Participatory Guarantee System. So ito yung sistema na yung magkakatabi kayong mga farm. Oo. Ayan, pwede kayo mag-apply. Pwede na Oo, ganun po. Hindi gaya nung dati na sobrang hirap na, mahal pa. Oo. So ngayon hindi na. Wala na yung pressure na gano'n. Wala na po. Meron na yung PGS na tinatawag, sir. So sa Isabela po, meron na tayong mga napa-PGS. Then meron po kasi tayong mga NGOs na tumututok talaga dyan sa PGS na yan. Nakalimutan ko na yung exact term, parang Vlaanderen. From Belgium po sila. Parang ito yung extension CSR ng government nila. So pinupundohan rin nila yan. Meron nga rin tayong isang arbo doon, sir, na na-certify ng organic. Siya yung kauna-unahang merong strawberry farm dito sa Isabela. Oo. Maganda yung strawberry niya. Opo, masarap siya, matamis, at medyo malalaki na rin. So ito, sir, dati siyang grupo, kasama sa grupo ng siyentistang magsasaka. So buto-buto daw yun, sir, na tinatanim niya. Nagte-testing siya hanggang Isa-isa niya. hanggang ma-acclimate dito sa Isabela yung tinanim niya. Madami na rin siyang tanim, sir, na gano'n, strawberry. Tapos organically certified na rin sila. Ikaw po natin ang danong mo Itabantay, sir. Tan konser, tayo diban bantay ti Ate Barbrayo. Sierra Madre. Tayo kumkuman, sir, isong nalibig. Pero itong ARC na to, sir, ito yung isa sa mga nanalo ng national level awards na top performing ARCs in the nation. So last month lang ata sila, sir, na nag-receive ng award kasama si World Bank. Pumunta rin si World Bank dito last month, sir. So hopefully bigyan tayo ng pondo para sa rehabilitation nitong mga daan. Puro semento na rin mga bahay Kaya nga, sir. Kahit sobrang layo, sir, sementado ang mga bahay dito.
Itong mga truck na to, sir, ito yung mga pinangbibiyahe sa Manila. Manila, sir. Balintawa. Saging po. Twice a week yan. Yan na, mga pinya na. Umpisa na, sir, ng mga pinyahan. Ini-intercrop siya sa saging. So, pwede pala, pinyaan saging, ano? Oo, sir, para habang naghihintay ka ng ani mo ng pinya, may saging ka. Oo. Kasi ang tagal ng pinya eh. Sir, halos isang taon na rin yan. Ayan po, mga pinya na po. Yun nga lang, nakapag-harvest na sila, bagong tanim na naman ulit. Pero may mga off-season po tayo. Kila Kwan, Co-op. Ito po yung warehouse nila. Ang ganda. Yan po yung mga malalaking truck nila from PRDP. Wow! Muntik. Yan po, may mga ani na, ay kinuha na silang mga senyorita. Senyorita. Ito, Sikko po yung dating pangalan kasi ng Co-op. So, mula sa Sikko, Kaisa, ay Siako to Kaisa. So, Caviteño, Ilocano Credit Cooperative dati. Oo. Tapos, naging Caviteño, Isabilino Agriculture Cooperative. Then, naging Caviteño, Isabilino Multipurpose Cooperative po. So, ayan po si Chairman Ay, hello, Marcelo sir. po. Si Sir Buddy po. Sir, morning po. Morning po. Ano po? Ayan, morning Hello po. po. Kagagaling lang po kasi rin nila ng trade, pero paubos na rin. Ito po, sir. Ang makita mo. Yung sinasabi kong kuwan nila. Dried. Yung dried. Opo, sir. Tapos ito yung kuwan nila, pineapple concentrate. Ito yung sinasabi kong kakaibang pangalan. Pero ibig sabihin yan, sir, pinya, yema, naimas. Penyemas. O, di ba, sir? Concentrate. So, pwede ng water lang. Opo. Kasi sir, yung pagkabagyo ng pinya rito, hindi sabay-sabay yung paggulang ng pinya. O, may magandang epekto rin, sir. Meron rin sir. Kasi nakapaghintay tayo ng maganda-gandang presyo. Kaya nga sir, meron Maganda pa, presyo ngayon ng pinya. Maganda na, sir, ang presyo. meron pa kami yung naipaprocess sa processing namin ngayon. Last year kasi, sir, isang bagsakan. Isang buwan lang, halos ubos ng pinya. Oo. Ganun. Kaya hirap rin ang buwan nun. Pagka mature na yung pinya sir, Pabulok na halos yun. sabay-sabay na yung paghinog niya. Paggulang niya. Kaya, Hindi mo mai-hold doon sa puno, sir. hindi po, sir. Mahihinog talaga siya. Mahihinog po sir talaga yun. Kaya may risky rin yung aming product na pinya sa namin, sa farm. Dahil pagka matured na yan, kinakailangan mong pitasin at ibenta. Kahit mura man yung presyo, talagang Ibebenta mo. kaagad po kami sa ganyang presyo. Kahit benta po namin. Kaysa sayang naman. Nasayang lang kung mabubulok naman. So yung kagandahan po, meron pa kami mga product na ganyan yung finished product. Ang laki nung kwan ngayong month na to, sir. Nakita ko yung sales report ba to? kahapon sa processed products natin. Oo, sir. Nag-triple. Marami sir kung ngayon na-process nila. Sakto, So, sir. umpisa pa lang nag-process na yung mga Sakto, sir. processor Ipunta ko na naman ng Manila yun. This September. Ito yung sinasabi ko kaninang pinagawan ko ng bagong labeling po. Opo. Kasi ito nga, kapag nag-travel tayo ng malayo, natatanggal to, sir. Nainita, natatanggal. Kaya pinadirect printed na po natin lahat yan. Hopefully po maikuan natin. Ayan po. Masarap ah. Masarap. Parang ano. Buti nga sir, very supportive tong si Sir Billy sa amin sa DTI. Kaya, DTI. Masarap. Hindi po siya yung sobrang katamisan na nakakaumay. Malinamnam po siya na matamis. yan yung kaibahan na sir, wala ng pinya, meron pa rin tayong dried pineapple. Hindi na kailangan papuntang Thailand. Para makatikim ng pineapple. Dry. Lalo na ma'am kapag meron na tayo nung bagong packaging namin.
Talo na natin ang Thailand. Nais kasi namin yung packaging niya. Yung off-season po natin, Chairman, kailan Off-season na kasi, wala magsimula? Na talaga. Ngayon, wala na po. May, Wala na sir ngayon. Ang pinya. Tuloy-tuloy na. Wala na sir ang pinya. Pero yung off-season natin na harvest, magkano? Magkasabado. Kailan ang unang harvest natin, sir? Makakon sir, December sir. December, sir. December. Sakto, pang New Year. Kasi natuto na yung mga farmers namin sir na mga member na nagpabunga sila. Sa pamamagitan ng Etril. Tapos, paano naman yung kita nila noon doon, sir, sa off-season, nung unang testing nila? Kung sa off-season sir na pag-harvest ng pinya sir, mas malaki sir. Mas malaki Kasi talaga. yung maliliit na ganito sir, yung guys sa yung mga tersera, nabebenta nila ng 50 to 40 yung buwan. Tercera po yan, ha? Oo sir, tersera. Ngayong regular season, Ngayon, sir, sir, magkano yung lang mura yun? lang. Yung kaibahan ng off-season na pag-harvest ng... Pero yung lasa, sir, Okay naman sir, basta malagaan ng yung potassium na... Potassium pa rin. Oo, sir, 0.60. Matamis pa rin. Ang gaganda naman sir, kahit medyo maasim, mas mataas naman yung price niya sa merkado. Lalo mag-New Year, yun talaga yung mabenta na ganyan. kapag New Year, sir, Oo, Marami na sir naman. Natuto na pabunga dito sa Torres Region. Previously, sir, konti lang kayo. Kunti lang sir. Pero sobrang laki ng kita kasi. Yung kagawad namin dito, nagpabunga rin. Tapos yung director namin, yung vice chairman, nagpabunga rin siya ngayon. Mga ilang hektarya ngayon ang off-season ninyo, sir? Ay, mga mga 10 hectares ni siguro yung nagpabunga ngayon sir hanggang sa madadamihan to babaran ganun sir. Yung 10 hectares, sir, mga ilan ang estimate ninyong harvest? Sir, sa 25,000 sir naman, mga 15,000 sir yung mapapabunga nila. Kasi meron din yung sir yung hindi mapapabunga dahil sa ganda nung pinya, hindi rin halos talaban ng Etril. Pero yung mga iba sir na perfect rin na lang mapapabunga, halos lahat sir napapabunga nila. Yung mga 15,000 na bunga, sir, mga ilang kilo yun? Mga times 3. Kung na lang na yan sir sa 2 kilos. Sa yung tersera sir, 2 kilos sabi na lang sir. 15,000 times 2, 30,000. 30,000. Pero sa price 30 naman tons, sir, 30 tons. 30 tons per hectare. Ay, 10 hectares. Ang sarap. masarap ba sir man? Walang po kayo. Parang mas masarap pa nga kaysa sa Thailand, eh. No? Yung kanila kasi, yung dry nila, yung freeze dry. Freeze. Yung Parang air fryer siya. oo, parang gano'n. Parang chips na siya. Parang chips. Kaya mas masarap to. Ito yung parang kagaya sa mangga, no? Opo, sir. Maganda, sir. Magandang panregalo. Oo, parang masarap ang regalo. Magandang panregalo. Madami pa tayong processing Sa center. Madami pa tayong bagong mga stocks. Nagkakaubusan po kasi ng ganyan tuwing trade fairs, ganun, pinapatoken ng mga LGUs. After po nito, mag-tour po tayo. May mga nakaredy naman na po tayong pupuntahan na farms. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.